Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki na nagising sa kumpletong kadiliman, litong-lito at hindi sigurado sa kanyang kinaroroonan. Sa una, wala siyang nakikitang anuman. Makalipas ang ilang sandali, isang mahina at mahinang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan, unti-unting lumalakas. Napagtanto niya na ang liwanag ay dumadaan sa loob ng isang itlog. Isang bitak sa shell ang nagbubukas ng tanawin sa labas, at sa pamamagitan nito, nasalayan niya ang isang kagubatan. Lalo lamang nitong pinapalalim ang kanyang kalituhan, lalo na nang matuklasan niyang hindi niya kayang igalaw ang kanyang katawan. Bago pa niya maproseso ang sitwasyon, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang status screen. Nang mabasa niya ito, natigilan siya sa gulat, klarong tinutukoy ng display na siya ay isang dragon egg. Ang revelasyon ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Lumawak ang stat window, at isang banal na tinig ang nagpahayag na ipinapakita nito ang lahat ng kanyang kasalukuyang kakayahan, kasama ang mga numerikal na halaga para sa kailan awan. Litong-lito pa rin, humingi siya ng kasagutan mula sa banal na tinig, tinatanong kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Maayos na sumagot ang tinig, sinasabing walang maibibigay na paliwanag sa ngayon dahil siya ay nasa level 1 pa lamang. Lalo itong nagdulot ng kanyang inis. Sa kanyang pagkabigo, bahagya niyang inilipat ang kanyang katawan, na nagdulot upang siya ay matamba mula sa punong kanyang kinatatayuan. Tama siya sa lupa at walang magawa, gumulong pababa sa isang dalisdis hanggang sa siya ay huminto sa isang ilog. Nang siya ay huminto, napansin niya ang kanyang refleksyon sa ibabaw ng tubig. Nang tumingin siya ng mabuti, napanganga siya sa takot nang makumpirma na ang kanyang nakikita sa refleksyon ay, walang duda, isang dragon egg. Dahil naramdaman ang kanyang kalituhan, umatras ang banal na tinig at sa wakas ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Kumpirmado na siya ay isang dragon egg, na itinuturing sa mundong ito bilang isang F-rank na halimaw. Kung tuluyang mabasag ang kanyang shell, agad siyang mamamatay, kaya kahit ang paglikha ng maliit na butas para sa mata ay isang seryosong panganib. Idinagdag ng tinig na habang ang mga dragon egg ay nasa pinakailalim ng food chain, may potensyal silang umunlad at maging mga nakakatakot na dragon, kung sila ay makaligtas ng sapat na matagal. Ipinaliwanag pa nito na ang mga dragon egg ay paboritong pagkain ng mga halimaw. Dahil wala silang mga paa, ang tanging paraan nila para gumalaw ay ang pag-roll. Kahit matapos marinig ito, nahihirapan pa rin si Ilusha na maunawaan ang kanyang kalagayan. Napagpasyahan niyang delikado ang manatili sa isang lugar, kaya sinimulan niyang mag-roll ng buong bilis upang makatakas. Sa halip, nauwi siya sa pagtombo mula sa isang maliit na bangin. Matapos ang paulit-ulit na pagkakahulog, inanunsyo ng system na tumaas ang kanyang fall resistance mula level 1 hanggang level 2. Sa kabila nito, kumukonsumo pa rin ng HP ang bawat tama, kaya pinapakita nito ang pangangailangan ng pag-iingat. Nasugatan at napagod, nagpasya siyang magpahinga at mag-recover. Gaya ng inaasahan, pag-icing niya, ganap na bumalik ang kanyang HP. Kumpirmadong pinupuno ng tulog ang kanyang health bar, na nagdudulot ng kaunting ginhawa sa mapanganib na mundong ito. Ipinagpatuloy niya ang pag-roll pasulong, nakalunod sa pag-iisip, iniisip kung ano ang mangyayari kapag siya ay tuluyang map-isa. Nagtatanong siya kung balang araw ay magiging isang higanteng dragon siya, na mapipilitang makipaglaban ng walang katapusan para lamang mabuhay. Habang nagro-roll ng walang iniintinding, bigla siyang huminto nang makita ang isang napakalaking insekto malapit sa kanya. Ramdam ang panganib, agad siyang nagtago sa likod ng puno at inaktiba ang kanyang appraisal skill. Lumabas sa resulta na ang nilalang ay isang egg eater, tugma sa pangalan nito. Sa sandaling mapansin siya ng insekto, bigla itong sumugod at hinabol siya na may malinaw na intensyong pumatay. Nag-roll siya ng buong bilis, ganap na alam na hindi siya makakatakas magpakailanman. Napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang sitwasyon, kaya patuloy siyang tumatakas habang walang tigil siyang hinahabol ng uod patungo sa isang bangin. Sa gilid, tumalon ang nilalang, sinubukang lunukin siya ng buo. Sa huling sandali, nakaiwas siya gamit ang lahat ng natitirang lakas, sumalpok sa halimaw, at itinaboy ito mula sa bangin. Bumagsak ang nilalang sa ibaba at namatay agad. Ito ang kauna-unahang laban na kanyang napanalunan. Inanunsyo ng system na nakakuha siya ng 12 experience points at umabot sa level 5. Bilang resulta, lahat ng kanyang stats ay ganap ng maxed. Bukod dito,
nakamit niya ang mga kondisyon para sa evolution, na nagbibigay sa kanya ng pagpipilian sa pagitan ng pagiging baby dragon o little dragon. Dahil hindi siya sigurado sa kaibahan, ipinaliwanag ng system ang parehong opsyon. Ang little dragon ay isang dwarf dragon breed. Bagamat maliit ayon sa pamantayan ng dragon, mas malaki pa rin ang adult form nito kaysa sa isang oso at kilala sa makapangyarihang fire breath nito. Sa kabilang banda, ang baby dragon ay hindi gaanong angkop sa labanan dahil sa maiikling kuko at pangil. Gayunpaman, taglay nito ang napakalaking potensyal at maaari nitong maging iba't ibang species ng dragon sa hinaharap. Dahil dito, ang mga baby dragon ay lubos na pinapahalagahan at itinuturing na delicacy ng mga halimaw at adventurer, kaya madalas silang target. Gaya ng inaasahan, pinili niya ang little dragon, dahil nagbibigay ito ng mas ligtas na daan tungo sa kaligtasan. Agad pagkatapos ng kanyang pagpili, niyakap siya ng banal na tinig at binalaan na huwag limitahan ang sarili. Sinabi nito na mataas ang inaasahan nito sa kanya at hinihikayat siyang palaging magsikap tungo sa pinakamataas na tuktok. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Nagtaka siya kung ganito ba ang sinabi ng tinig dahil pinili niya ang kaligtasan kaysa panganib. Naalala niya na inilarawan ng system ang baby dragon bilang may napakalaking potensyal sa ebolusyon, kaya nagsimulang huminala siyang baka limitado ang paglaki ng little dragon, o maaaring tumigil na ito sa ebolusyon pagkatapos ng isang tiyak na yugto. Sa ganitong determinasyon, sa huli pinili niya ang baby dragon, ayaw mabuhay ng may panghihinayang. Bagamat delikado, tumanggi siyang balikan ang desisyon niya balang araw at isipin na pinigilan siya ng takot. Tinanggap ng system ang kanyang pagpili at ipinagkaloob ang evolution. Sa susunod na sandali, nagbago ang kanyang katawan at naging isang dilaw na baby dragon, eksaktong gaya ng kanyang pinili. Kasabay ng evolution, nakakuha siya ng maraming bagong kakayahan, at ang lahat ng dati niyang stats ay tumaas ng husto lampas sa dating halaga. Sa kabila nito, hindi bumalik ang kanyang HP at MP, kaya nanatili siyang pagod at nangangailangan ng pahinga. Halos kaagad, kumurad ang kanyang tiyan, na nagpapakita na hindi na niya maaaring balewalain ang gutom. Napalingon siya sa uod na kanyang tinalo kanina, at sa kanyang pagkagulat, ito ay mukhang masarap ngayon. Napagtanto niya na upang lumakas, kailangan niya ng protina, at ang kanyang instinct bilang dragon ang kumilos. Nang walang pag-aalinlangan, nilamon niya ang uod. Pagkatapos kumain, humiga siya at nakatulog. Pag-icing niya kinabukasan, ramdam niya ang ganap na pagbawi at sigla mula sa buong gabing tulog. Pumunta siya sa ilog at tiningnan ang kanyang refleksyon, ganap na tinatanggap na siya ay muling isinilang sa mundong ito. Ang nagpapabalisa sa kanya, gayunpaman, ay ang ganap na pagkawala ng anumang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya maalala kung sino siya dati, ang buhay na kanyang tinahak, o kahit na kung siya ay lalaki o babae. Habang nananatili ang kaisipang iyon, lumingon siya at napansin ang ilang madidilim na uod na papalapit mula sa likod. Sa pagkakataong ito, sa halip na tumakas, sumugod siya ng diretso sa kanila. Gamit ang kanyang bagong kakayahan, winasak niya ang unang alon sa loob ng ilang sandali. Habang patuloy siyang nakikipaglaban, na-unlock niya ang higit pang mga kakayahan, na ginagawang mas mabilis at mas epektibo ang bawat laban. Pagkatapos niyang mapuksa ang lahat, bumalik ang gutom. Tumanggi siyang kainin ng madidilim na uod, naalala ang kanilang kakilakilabot na lasa. Nang makita ang mga kabute sa paligid, nagpasya siyang subukan ang mga ito, ngunit agad niyang napagtanto na nakakalason pala ang mga ito. Matapos maranasan ng epekto, nagpasya siyang hindi na muling kumain ng mga random na kabute. Natuto mula sa pagkakamaling iyon, nagtungo siya ng mas malalim sa kagubatan upang maghanap ng tunay na biktima, ayaw mabuhay sa madidilim na uod lamang. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng isang kulay abong lobo. Bagamat mas malaki ito kaysa sa kanya, ginamit niya ang baby breath at dragon punch upang pabagsakin ito. Sinunog ng apoy ang balahibo ng lobo, at ang amoy nito ay nagpapaalala sa kanya ng barbecue. Sa kuryosidad, niluto niya ito ng mas matindi gamit ang baby breath. Nang sa wakas ay nakatikim siya, napagtanto niyang napakasarap nito. Pagkatapos noon, nakatagpo siya ng isa pang kulay abong lobo at halos agad itong natalo.
Ang tagumpay na ito ang nagtulak sa kanya na umabot sa level 20 mula sa 25, na nagpapalam sa kanya na kailangan pa niya ng 5 level bago siya muling makapag-evolve. Nang bumagsak ang lobo, inihaw niya ito tulad ng dati at unti-unti niyang napagtanto na nasasanay na siya sa buhay bilang isang dragon. Ang pangangaso, pakikipaglaban, at pagkain sa ganitong paraan ay ngayon ay natural na sa kanya. Sa kabila ng kanyang lumalakas na kakayahan, ang pakikipag-usap lamang sa banal na tinig ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan at pagka-bored. Napagtanto niyang naghahangad siya ng kasama, isang tunay na kaibigan sa kanyang tabi. Ang hangarin na iyon ay natugunan ng mas maaga kaysa sa inaasahan nang biglang marinig niya ang malalayong tinig. Hindi niya maintindihan ang wika, ngunit ang tunog ay nagdulot ng ginhawa, kilala niya ito bilang mga tinig ng tao. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malapit na puno at sumilip, nakita ang isang maliit na grupo ng mga adventurer na papalapit. Sa una, naisip niyang magpakita at subukang makipag-usap, ngunit naalala niyang isa siyang dragon. Naisip niya kung aatakihin ba siya ng mga ito sa sandaling makita siya. Gayunpaman, naniwala siyang dahil siya ay maliit, mukhang hindi mapanganib, at medyo cute, baka hindi siya ituring na banta. Inisip pa niyang maaari siyang ampunin ng mga ito bilang alaga. Kumapit siya sa pag-asang iyon, kaya lumabas siya mula sa likod ng puno at hinarap sila, ginagawa ang lahat upang magmukhang maamo at hindi agresibo. Ganap na nabigo ang plano. Walang nakita ang mga adventurer na kakatean, prey at mahalagang karne lamang. Nang walang pag-aalinlangan, hiniwan ng pinuno ng grupo ang kanyang dibdib gamit ang espada. Kaagad pagkatapos, nagcast ito ng isang numbing spell na nagparalisa sa kanyang katawan at iniwan siyang hindi makagalaw. Desperado niyang sinubukang tumakas, ngunit tumanggi ang kanyang katawan na sumunod. Walang magawa, pinanood niya habang unti-unting lumalapit ang mga adventurer, malinaw ang hanggarang patayin siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya naging naive sa paniniwalang maaaring makipagkaibigan ng isang dragon sa mga tao. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang mabuhay at mag-evolve, pakiramdam niya ay magtatapos ang lahat sa isang walang saysay na kamatayan. Habang itinaas ng pinuno ang kanyang sandata upang ibigay ang huling palo, isang babaeng adventurer ang lumapit at pinigilan siya. Iginiit niya na walang dahilan upang patayin ang isang maliit, cute, at inosenteng mukhang dragon. Nalilito, nagtataka siya kung bakit siya buhay pa. Makalipas ang ilang sandali, kumalat ang init sa kanyang katawan. Nang tumingin siya pataas, napagtanto niyang ang babaeng adventurer ay nagcast ng healing magic sa kanya. Agad niyang inaktiba ang appraisal at nalaman na ang pangalan niya ay Maria. Sa kabila ng mababang MP, patuloy siyang ginagamot ni Maria. Patuloy na nagsasalita si Maria, at di nagtagal, inanunsyo ng system na nakuha niya ang skill na Greek language, na nagpapahintulot sa kanya na mas malinaw na maunawaan ang pananalita ng tao habang tumataas ang level nito. Ngunit panandalian lamang ang banayad na sandali. Biglang umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw mula sa unahan. Agad na nakilala ni Maria ang mga sigaw bilang mula sa kanyang mga kasama at dali-daling tumakbo upang tumulong. Bago siya makaalis, hinawakan niya ang braso ni Maria at kagyat na sinala ang kamay niya, nagbabala na napakadelikado ng anuman ang naghihintay sa unahan upang harapin ito mag-isa. Humugot si Maria at nagpatuloy sa pagtakbo, iniwan siya sa likod. Nang mapagtanto niyang hindi niya maaaring iwan ang nagligtas sa kanyang buhay, pinilit niyang buuin ang kanyang tapang at sundan siya. Nang marating niya ang lugar, tinakpan siya ng takot nang makita ang kaaway na kanilang nilalabanan, isang rock dragon, isang C-rank na halimaw. Upang mas lalong maging malala ang sitwasyon, ito ay may 177 GP, na nangangahulugang kakailanganin ang napakalaking pinsala upang mapabagsak ito. Nasugatan na si Maria ng nilalang, at nang tawagin niya ito, inilipat ng rock dragon ang atensyon nito sa kanya. Haharapin ang napakalaking halimaw na ngayon ay nakatuon lamang sa kanya, natigilan siya sa takot, hindi makagalaw, iniisip kung ito na ba talaga ang katapusan ng lahat. Muntik nang mamatay ang sanggol ngunit nakaligtas siya sa pamamagitan ng isang mabilis na pagtalon. Matapos magtago sa mga palumpong, naisip niya kung gaano siya naging mangmang sa paniniwalang maaari siyang manalo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga tao. Kinwestiyon pa niya kung bakit tinatawag na duwende ang lalaki gayong napakalaki ng nilalang. Nakita niya ang babae na nakahandusay sa lupa at napagtanto niyang bagamat buhay pa ito,
patuloy pa rin itong hinahabol ng kaaway. Ayaw niyang mapatay ang babaeng minsang nagligtas sa kanya, kaya nagmadali siyang tumakbo patungo rito. Ngunit biglang sumulpot ang mga mapanghimasok na isip na pumihil sa kanya sa kalagitnaan, hinihikayat siyang tumakas na lamang. Bigla, isang banal na tinig ang sumakop sa kanyang katawan at pinilit siyang aminin na wala siyang kakayahang talunin ang isang halimaw na ganoon kalaki. Gayunpaman, tumanggi siyang iwan ang taong nagligtas sa kanya kamakailan lamang. Buo ang loob niyang sumulong. Nang umatake ang kaaway gamit ang buntot nito, mabilis siyang gamulong palayo, dahilan upang tawagin siyang hari ng pag-iwas, at nagawa pa niyang tamaan ang ulo ng nilalang gamit ang parehong galaw. Pagbagsak niya, napansin niyang patay na ang salamangkero ng grupo, ngunit buhay pa ang mandirigma. Naniniwala siyang maaari pa niyang mailigtas ang mga ito, kaya patuloy niyang ginamit ang kanyang teknik sa paggulong laban sa kaaway. Dahil napahusay na niya ang kakayahang ito mula pa noong siya'y nasa loob ng itlog, hindi niya layong talunin ang halimaw kundi ilayo ito upang makabalik siya at mailigtas ang mga nakaligtas. Kahit ganon, pinabagsak ng batong dragon ang lupa, nagbunsod ng isang dambuhalang alon ng lupa na tumama ng direkta sa sanggol. Nagulat siya na ang nilalang ay may kakayahan pang gumawa ng area attack. Napagtanto niyang walang silbi ang puro pag-iwas, kaya tumalon ang sanggol patungo sa kaaway at nagpakawalan ng apoy sa suntok. Agad namang nag-regenerate ang halimaw, malinaw na hindi ito matatalo. Ngunit nakita pa rin ng sanggol ang pagkakataon. Inilipat niya si Myra sa kanyang balikat at naghanda ng tumakas. Tiningnan niya ang lalaki na buhay pa, ngunit dahil alam niyang walang sapat na oras para iligtas ang dalawa, pinili niyang iligtas man lang ang babae. Habang dinadala si Myra sa ligtas na lugar, naramdaman ng dragon ang pagbaba ng HP niya dahil patuloy ang pagdurugo. Sa desperasyon, sinubukan niyang maglabas ng healing spell, ngunit pinabayaan niya ang ideya, na pagtanto niyang kailangang kumilos kaysa umasa sa pantasya. Gamit ang matalim niyang pang-amoy, tinunton niya ang direksyon kung saan nagmula si Myra, umaasang makahanap ng ligtas na lugar. Pagkatapos malak ang amoy ng tao, tumakbo siya ng buong lakas. Sa kalagitnaan ng daan, inatake siya ng isang kawan ng mga abo-abo na lobo, walang humpay na humabol hanggang siya'y napalibutan. Walang paraan para makatakas, kaya nakipaglaban ang dragon. Ilang sandali, dahan-daang binuksan ni Myra ang mga mata at nakita ang sanggol na dragon na nakatayo mag-isa laban sa maraming lobo, matindi ang pakikipaglaban upang protektahan siya. Muli siyang nawalan ng malay. Matapos talunin ang mga lobo sa matinding pagsusumikap sa ilalim ng takip ng gabi, ipinagpatuloy ng sanggol na dragon ang pagtakas kasama si Myra sa balikat, ang kanyang katawan ay malapit na sa hangganan ng kakayahan. Pagkarating niya sa punto na halos bumagsak na, nakarating ang dragon sa isang nayon ng tao at sumigaw ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi siya maintindihan ng mga tao, at ang narinig nila ay ang nakakatakot na ugong ng isang halimaw. Lumabas ang mga lalaki na may dalang kagamitan sa bukid, at isa sa kanila ay nagtusok ng sibat sa binti ng dragon. Hindi makalaban, tanging pagkakapit kay Myra sa balikat at paghingi ng awa ang kaya niya. Sa kabutihang palad, may isang lalaki ang nakilala si Myra, at napatahimik ang iba. Matapos ang paulit-ulit na pagkabigo sa pakikipag-usap, dahan-daang inilapag ng dragon si Myra sa lupa at tumakas. Nagmadali ang mga lalaki upang silipin si Myra, at nang makita ang malubhang kalagayan niya, tinawag nila si Mariel. Mag-isa sa kagubatan, nakaramdam ng ginhawa ang sanggol na dragon nang malaman niyang ligtas na ang babae, kahit malubha ang sugat sa kanyang hita dahil sa sibat. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na anuman ang kanyang gawin, tinitingnan pa rin siya bilang isang dragon. Bilang kal-iwan, ipinagkaloob ng banal na tinig sa kanya ang titulong maliit na bayani. Pagdating ng araw sa nayon, nagising si Myra matapos ang mahabang pahinga at nakita si Mariel sa kanyang tabi. Dinala siya ng elf doon para sa paggamot, dahil ang kanyang mga sugat ay sapat na kalubha upang mangailangan ng mataas na antas ng puting mahika na matagal nang hindi nagamit. Nawala sa malay si Myra sa loob ng 2 buong araw, patunay kung gaano kaseryoso ang kanyang kalagayan. Habang sinusubukang alamin ni Myra kung sino ang nagdala sa kanya sa nayon, bulong ni Mariel na palagi na niyang pinaalalahanan si Myra na huwag hayaan si Dan na impluwensyahan siya ng ganoon. Tinanong ni Myra ang tungkol sa kanyang mga kasama, at sinabi ni Mariel na patay na si Grants. Natagpuan ang kanyang katawan sa gubat,
naduraj ng isang napakabigat na bagay. Idinagdag niya na hindi niya inakala na haamon muli si Da sa isang batong dragon, at sa huli ay itinuturing niya itong kahangalan. Tungkol naman kay Da, hindi natagpuan ng mga lalaki ang kanyang katawan, at base sa sitwasyon, malamang na kinain siya. Naniniwala na siya na lamang ang nakaligtas, hindi napigilan ni Myra ang pagluha, sinisisi ang sarili sa kabiguan na mapaniwala si Da na bumalik. Sa kabila ng lahat, nakaramdam ng ginhawa si Mariel na buhay pa ang babae, batid na hindi kailanman sumusunod si Da sa iba. Gayunpaman, iginiit ni Myra na hindi masamang tao si Da. Ang labis niyang hinangaan ay palaging siya ang nangunguna sa pakikipaglaban sa mga halimaw na nagbabantang Samira sa nayon, kaya't naging malaking impluwensya siya sa mga bata. Ngunit, may kakaibang pakiramdam sa araw na iyon sa gubat. Dati, nakita ni Myra si Don na nagtatalo sa isang lalaki sa tavern matapos sabihin na hindi siya kayang talunin ng isang batong dragon, dahil nakatakas siya mula sa isa noon. Nainis, ipinagtanggol ng adventurer na nangyari iyon 10 taon na ang nakalipas at iginiit niyang kayanan niyang patayin ang halimaw. Dahil dito, hinanap ni Da sina Grants at Myra, hinihikayat silang sumama sa isang dragon hunt. Iginiit niya na aprobado ni Mariel ang ekspedisyon. Pinaalalahanan siya ni Myra na malinaw na sinabi ng elf na huwag siya susunod kung balak niyang harapin ang isang batong dragon. Gumamit si Da ng emosyonal na pamimilit, sinasabing siya at si Grants ay huhuliin ang halimaw kahit paano, at na kung wala si Myra, malamang na mamamatay sila. Nag-alala para sa kanyang mga kaibigan, pumayag si Myra sa kondisyon na umatras sila kung masyadong malaki ang panganib. Ng panghihinayang, sinabi ni Mariel na namatay si Da dahil sa kanyang labis na kayabangan. Gayunpaman, nagpapasalamat siya na nakaligtas si Myra at nakarating sa nayon kahit malubha ang kanyang mga sugat. Tinanong ni Myra kung may nagdala sa kanya pabalik, ngunit sinabi lang ng elf na inatake siya ng isang halimaw sa labas ng nayon. Nalito, naalala ni Myra na nawalan siya ng malay noong atake ng batong dragon at nagising lamang ngayon, kaya imposible na nakabalik siya mag-isa. Iginiit ni Mariel na ito ang katotohanan, dahil walang sino mang taga-nayon ang pumasok sa gubat ng gabing iyon maliban sa ekspedisyon. Ayon sa kanya, natagpuan si Myra na walang malay sa pasukan ng nayon, halos atakihin ng isang halimaw, hanggang sa takutin ito ni Gregory. Hinarap sa mga katotohanan ito, napagpasyahan ni Mariel na nawala ang alaala ng kaibigan niya dahil sa matinding trauma. Habang sinusubukang alalahanin ni Myra ang mga pangyayari, isang panandali ang larawan ng isang sanggol na dragon na nakikipaglaban sa mga lobo ang dumaan sa kanyang isip. Tinanong niya kung ano ang hitsura ng halimaw na umatake sa kanya, ngunit hindi makasagot ang elf, dahil nawala na ito nang dumating siya. Samantala, nagising ang maliit na bayani at nagulat nang makita na ganap nang naibalik ang kanyang kalusugan, isang bagay na hindi niya inaasahan dahil sa tindi ng kanyang sugat. Patunay ito ng kalamangan ng pagiging dragon, dahil walang tao ang makaka-regenerate ng ganoon kabilis. Nag-aalala siya para kay Myra at iniisip ang kalagayan nito. Bagamat nailigtas niya ito, alam niyang madali rin siyang namatay laban sa dambuhalang nilalang. Kahit na nag-evolve na siya, hindi pa rin siya kalaban nito. Kung mas malakas lamang siya, maaaring iba ang kinalabasan ng lahat. Dahil sa pagkaalalang ito, nagkaroon ng sanggol na dragon ng matinding hangering lumakas. Sa pagtupad sa layuning ito, nag-isip siya ng isang tusong plano upang akitin ang maraming shadow worm sa iisang lugar para makakuha ng XP. Isinabit niya ang isang worm sa puno, pinipilit itong gamitin ng kakayahang call allies, at eksaktong kinokontrol kung saan lalabas ang mga palakpak na bumubuo ng perpektong bitag. Dahil sa taktika na ito, ipinagkaloob sa kanya ng banal na tinig ang titulong Path of Evil, isang gantimpala na hindi niya pinahalagahan. Gayunpaman, hindi maaaring sayangin ng maliit na dragon ang pagkakataong nilikha niya at sinalakay ang mga halimaw. Bagamat hinangaan niya ang katapatan ng mga ito sa pagtugon sa tawag ng kaibigan, sinunog niya silang lahat at umabot sa level 25, na natugunan ang mga kinakailangan para sa kanyang susunod na ebolusyon. Sabik, ipinakita sa kanya ang mga pagpipilian, Mini Dragon, Mini Angel Dragon, Child Dragon, Marble Child Dragon, at Plague Young Dragon. Nalilito, ang unang napansin niya ay kung gaano kakabahala ang tunog ng huling pagpipilian. Dumagsa sa kanyang isip ang mga tanong. Ano ang pagkakaiba ng Mini at Child, o ng Baby at Little Dragon?
Lumitaw ang banal na tinig upang magpaliwanag. Ang Little Dragon ay hindi maliit sa sukat, kundi isang dragon na hindi nalalago pa mula sa kasalukuyang anyo. Mabilis mag-level ang Little Dragons ngunit mas mababa sa kakayahan at potensyal sa hinaharap kumpara sa mga baby. Sa madaling salita, ito ang mas maikling landas, malakas sa simula ngunit may hangganan. Sa kabilang banda, ang baby dragon ay sumusunod sa mas mahabang landas, nagsisimula ng mahina ngunit may kakayahang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Idinagdag ng banal na tinig na ang uri na child ay pinalakas na bersyon ng baby. Ang mini na uri ay may limitadong landas ng ebolusyon, ngunit bawat opsyon ay garantisadong malakas. Nang tanungin ng dragon tungkol sa young na uri, nanahimik ang banal na tinig, na nag-iwan sa kanya ng pag-aalala sa pagpili. Dahil hindi makapagdesisyon, humiling ang sanggol na dragon ng maikling paliwanag tungkol sa lahat ng 5 opsyon, at muling nagsalita ang banal na tinig. Ang mini dragon ay maliit tulad ng little dragon, ngunit mabagal ang paglaki at may limitadong landas ng ebolusyon. Bilang kapalit, maaari lamang itong mag-evolve ng higit pa kung maipakita nito ang bihirang potensyal. Nakita ng baby ang opsyon na ito bilang kaila-hilakbot dahil sa mabagal na paglaki at mahinang kinabukasan, kaya agad niya itong itinakwil. Sunod ay ang mini angel dragon, na tinatawag ding helper spirit. Ang uri na ito ay inilalaan ang buong buhay sa pagtulong sa iba. Bagamat bihasa sa white magic, kulang ito sa lakas sa labanan. Hindi gusto ng baby ang ideya ng pagiging mahina sa pakikipaglaban, ngunit naaalala niya kung gaano niya minsang hinahangad ang healing magic tulad ni Myra. Ang child dragon ay ang natural na ebolusyon ng isang baby dragon. Habang lumalaki, tumataas ang lakas ng katawan nito, kaya't kaakit-akit at inirerekomenda itong landas para sa kanyang kasalukuyang klase. Sunod ay ang marble child dragon. Ang mga dragon na ito ay mutated, may mga patak-patak na hugis sa kanilang mga kaliskis at may mas malakas na kapangyarihang mahika kaysa sa karamihan. Isinasaalang-alang ng baby ang landas na ito, iniisip na ang malakas na mahika at kakaibang mutation ay maaaring maging mahalaga sa hinaharap. Huling opsyon ay ang Plague Young Dragon, ang unang hakbang patungo sa pagiging isang evil dragon na nagdudulot ng sakuna. Bagamat kilala sa maikling buhay, may natatanging talino ang mga ito at kayang maganyong tao, kahit na nakatira ng nag-iisa. Sa pagtatapos ng paliwanag, hinatak ng baby dragon ang kanyang mga tainga, dahil agad na itinakwil ang landas na ito dahil sa kakilakilabot na katangian nito. Gayunpaman, narinig niya ang isang detalye, na kaya nitong maganyong tao. Kaagad nitong nakuha ang kanyang atensyon, dahil maaari itong maging pagkakataon niyang makapasok sa mga nayon at mamuhay ng normal nang hindi tinutusok ng sibat sa hita. Mula rito, maingat niyang sinuri ang bawat opsyon at hinarap ang isang malupit na dilema. Sa huli, tulad ng babala ng banal na tinig, may dahilan kung bakit ang klaseng ito ay may pangalang plague. Sa isang banda, alam ng inakay na isa itong napakasamang ideya, ngunit labis siyang nag-aalala para kay Maria at nais magkaroon ng anyong tao upang makapamuhay ng tapat kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung pamaalyaman, maaari naman siyang bumalik sa dati. Sa pasyang iyon, pinili ng batang dragon na mag-evolve bilang isang plague dragon. Pagkatapos ng pagbabago at makita ang kanyang refleksyon sa tubig, agad siyang nagsisi. Mukha siyang purong kasamaan. Pagkatapos, inihayag ng divine voice na tumaas ang antas ng kanyang status check, kaya maaari na niyang suriin ng detalyado ang bawat kakayahan. Umabot sa level 2 ang mismong tinig, at nakamit niya ang flight at dragon scale dust. Ang kanyang bite ay nag-evolve bilang poison fangs, kasama ang ilang bagong abilidad na halos sumobra sa kanya. Sa huli, natanggap niya ang titulong Calamity, habang ang villain ay umangat sa level 2. Hindi pa natag sa napili niyang uri, hinanap niya sa kanyang mga kakayahan ng human transformation, ngunit wala ito, ang kapangyarihang pinakanais niya. Dahil sa desperasyon, humingi siya ng sagot sa divine voice, ngunit sinabi nitong hindi pa maaaring ibunyag ang ganoong impormasyon sa kanyang antas. Matapos magpahinga upang ayusin ang kanyang isip, tinanong niya ang tunay na pagkakakilanlan ng tinig, ngunit muli itong tumangging magpaliwanag. Pagkatapos, tumuon siya sa dragon scale dust. Ayon sa divine voice, sa pagaspas ng kanyang mga pakpak, maaari siyang magpakawala ng nakapanghihinang miasma na kumakalat sa paligid niya. Sa pinakamataas na lakas,
kaya niyang lasunin ang buong mga bansa sa simpleng paglipad lamang sa itaas. Pagkarinig nito, iwinasiwas ng batang dragon ang kanyang mga pakpak at agad na nalanta ang isang bulaklak, dahilan upang mapagtanto niyang isa na siyang naglalakad na bioweapon. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa pestilent breath. Ipinaliwanag ng divine voice na naglalabas ito ng nahawa ang hangin diretso sa mukha ng kalaban. Nagdudulot ito ng matinding debuff, mabilis kumalat, at minsang nagpabagsak ng isang buong sibilisasyon. Habang lalo siyang naniniwalang siya na ang kontrabida, tinanong ng batang muling isinilang kung may titulo ba siya na hindi masama. Inilarawan ng tinig ang una, mini-hero. Ibinibigay ito sa mga gumagawa ng maliliit na gawa ng tapang at kabutihan na maaaring humantong sa tunay na pagiging bayani. Bahagya nitong pinapalakas ang pinsala ng ilang sandata at malaki ang impluwensya sa kanyang ebolusyon. Umaasang mailalayo siya ng titulong ito sa kadiliman, tinanong ng Plague Dragon ang tungkol sa villain. Ayon sa tinig, ibinibigay ito sa mga malulupit na mamamatay tao na nagiiwan ng tambak na bangkay. Pinapalakas nito ang dark type na kapangyarihan, pinapahirap matutunan ng banal na mahika, pinapababa ang regeneration, at malakas ding humuhubog sa kanyang ebolusyon. Sa takot, nagpumiglas ang batang dragon sa lupa, kumbinsidong pinili niya ang pinakamasamang landas. Samantala, ininspeksyon ni Myra at Mariel ang mga bato ng proteksyon sa paligid ng nayon. Ang mga batong ito ay bumubuo ng hadlang na pumipigil sa mga banta. Sa totoo lang, isang antang-antang lamang ito na sa ilalim ng kamalayan ay nagtataboy sa mga nilalang na pumasok, ngunit hindi ito epektibo laban sa may matibay na kalooban o malinaw na layunin. Nagtataka si Maria kung talagang sinubukan ng maliit na nilalang na protektahan siya. Dahil nakalusot pa rin ito, nagpa siya si Mariel na hindi na dapat mangyari muli. Lumipat sila sa susunod na bato upang mapalakas ng elf ang proteksyon gamit ang isa pang spell. Sa sandaling iyon, inamin ni Maria na naramdaman niyang iniligtas siya ng maliit na dragon sa kagubatan. Tinanong ng elf kung siya ba'y nagiging maikakabit sa isang halimaw, at mabilis itong itinanggi ni Myra. Ipinaliwanag ni Mariel na ang mga halimaw ay nag-i-evolve sa bagong anyo at lumalakas sa bawat pagbabago. Umuusbong sila sa pamamagitan ng pangangaso, at bawat uri ay may level cap. Kapag naabot ang limitasyon, tumataas ang kanilang ranggo, at inuulit ang siklo, habang patuloy na lumalakas. Nahihirapan si Myra na paniwalaan na natuklasan ng mga tao noon ang lahat ng ito. Hindi maintindihan ni Mariel ang kanyang pagkagulat, dahil ipinaliwanag na niya ito 11 taon na ang nakalipas. Paalala ni Myra, 5 taon pa lamang siya noon at sobrang liit kaya kailangan niyang tumingala para lang makatingin sa mata ng elf. Dahil pakiramdam niya ay pinagtatawanan, tumitig si Mariel kay Myra na parang iniisip ang paghihiganti. Itinabi muna iyon, at dagdag pa niya na may ilang bihirang tao na nakakarinig ng divine voice at nakakabahagi ng kaalaman tungkol sa mga halimaw, level, at kakayahan. Sa ganitong paraan nagsisilbi ang mga santo at bayani sa sangkatauhan, ipinapasa ang lahat ng nalalaman. Sa huli, bawat nilalang ay naghahangad ng kapangyarihan, at lalo itong nagiging mabagsik at mapanganib. Kahit na iniligtas ng dragon si Myra, naniniwala si Mariel na balang araw ay babaliktad ang mga pangil na iyon laban sa kanya. Ang mga halimaw ay sumusunod lang sa instinct. Asahan na kikilos sila ng tulad ng tao ay kahangalan. Imposible ang pakikibuhay ng magkasama ng tao at halimaw. Samantala, tumangging sumuko ang batang Plague Dragon matapos maunawaan na papunta na siya sa landas ng kontrabida. Sa halip, nangangako siyang mag-evolve ng mas mabilis at bumalik sa tamang daan. Tulad ng mga bayani sa kwento, nais niyang maging bayani, hindi demonyong Panginoon. Higit sa lahat, kailangan niyang matutunan ang human transformation para makarating sa nayon ni Maria. Lumisan siya upang manghuli ng XP at mabilis na mag-level up. Ngunit lalo pang lumala ang kanyang kapalaran. Habang naglalakad sa kagubatan, bigla siyang nahuli sa isang sapot. Kung kaya nitong pigilan ng isang dragon, siguradong kasing lakas ang may-ari nito. Lumitaw ang isang higanteng gagamba, handang balutin ang kanyang biktima gamit ang D-rank na lakas. Nakapit sa sapot, nagduda siya kung kaya niyang talunin ang ganoong kalakas na nilalang. Nang sumabog ang mas maraming sapot patungo sa kanya, mabilis siyang kumilos, nagpalabas ng mahinang hininga na sinunog ang likuran ng gagamba.
Nasunog din ang paligid na sapot, kaya napilitan siyang mag-roll sa lupa para patayin ang apoy, ngunit nakakuha siya ng fire resistance sa proseso. Nagkaroon ng burn ang gagamba, kaya naging bukas siya. Tumalon ang may pakpak na dragon at sinaksak gamit ang paralytic venom claws. Gayunpaman, bumaba lamang sa kalahati ang HP nito, kaya nakumbinse siyang hindi niya kayang manalo. Gamit ang panandaliang paralisis ng gagamba, tumakas siya sa pinakamabilis na bilis. Ilang sandali, nakawala ang gagamba at naghabol sa kanya. Sa kabutihang palad, naalala ng batang plague dragon na na-unlock na niya ang flight. Tumalon siya at ipinasiklab ang lahat ng lakas ng kanyang pakpak, sinusubukang lumipad. Ngunit hindi pa rin siya makalipad at bumagsak muli, napilitan muling mag-roll palayo. Lumipas ang 10 minuto, at nagpatuloy ang habulan. Tinapon niya ang pag-asa na mapapagod ang gagamba. Tumaas sa level 3 ang kanyang kakayahang roll, pinabilis ang kanyang pagtakas at nakamit ang titulong Chicken Run. Naiinis sa duwag na pangalan, halos hindi siya nakapag-react bago makita ang isang bangin sa harap niya. Masyado siyang mabilis para huminto at hindi pa rin maaasahan ang flight, kaya iisa na lang ang kanyang pagpipilian. Yumuko siya, mas mabilis na nag-roll, at tumalon, umaasang matatawid ang bangin. Dahil sa momentum, ipinako niya ang kanyang mga pakpak at sa wakas ay nakalipad sa kabilang panig. Akala niya ligtas na siya, lumingon siya, at nakita ang gagamba na gumagawa ng tulay na sapot sa ibabaw ng kawalan. Mabilis itong tumawid at ipinagpatuloy ang habulan. Sa kabutihang palad, umabot na sa level 4 ang roll. Habang tuloy-tuloy siyang nagpapatuloy, isang naguguluhang kulay abo na lobo ang napadpad sa kanyang daraanan at nadodge, nagbibigay ng 20 XP. Dahil sa titulong Walking Egg, nakakuha siya ng karagdagang 12 XP, tumalon mula level 1 hanggang 3. Hindi lang lobo ang nabiktima. Lahat ng nasa kanyang daraanan ay nadodge habang patuloy siyang nag-roll, nag-iipon ng XP hanggang sa umabot siya sa level 8, sapat na ang lakas para posibleng harapin ang halimaw na humahabol sa kanya. Dahil sa panganib, hinarap ng batang plague dragon ang gagamba at sinuri ang kanyang mga kakayahan. Isa ang nakakuha ng kanyang pansin, double venom, kahit hindi niya alam ang epekto nito. Simple lang ang kanyang plano, lumapit at gamitin ang buong lakas ng baby breath. Biglang naglabas ng 2 kulay na usok ang gagamba, malamang ay double venom. Dahil sa kanyang resistances, kaya pa rin niyang gumalaw, pero delikado kung matagal siyang ma-expose. Naghihintay ang gagamba na siya ay bumagsak. Nauunawaan niyang hindi alam ng gagamba ang kanyang resistance, nagpanggap siyang patay, umaasang mahihikayat ito. Buong puso niyang ginawa ito, kahit parang katawa-tawa kung mabibigo. At gumana ito. Lumapit ang gagamba. Sa malapit na distansya, pinasabog niya ang baby breath, nilamon ito ng apoy, at tinapos gamit ang hampas ng buntot. Dahil sa pagkatalo nito, tumalon siya sa level 14, isang malaking pagtaas. Umangat sa level 3 ang baby breath, at dahil ginamit niya ang buntot, nakuha niya ang kakayahang dragon tail. Ngunit, patuloy siyang nag-aabang para sa human transformation, ngunit tinapos ng divine voice ang mga anunsyo nang wala ito. Sa pagkadismaya, kinuha ng maliit na dragon ang lobo na nadodge niya kanina at naghanap ng kanlungan. Nakakita siya ng isang kuweba, tumawag upang tiyakin kung may nakatira, at walang sumagot. Umupo siya sa loob at nagpatok ng apoy para ihawin ang karne. Bagaman gusto niya ang inihaw na pagkain, naiinis siya sa amoy, kaya piniga niya ang katas ng ilang prutas na nakita niya kanina, umaasang mapapaganda nito sa pamamagitan ng maanghang na aroma. Matapos timplahan ng karne gamit ang prutas, lubos na bumuti ang lasa. Ipinagmamalaki ng batang dragon na natuklasan niya ang paraan para i-upgrade ang kanyang pagkain. Dahil walang tao sa kuweba, inangkin niya ito bilang base habang naghahanap pa ng mas maraming pulang prutas. Gayunpaman, masisira ang mga ito sa mamasa-masang loob, kaya mas mainam na patuyuin ang mga ito sa labas. Sa simpleng ideyang iyon, nakamit niya ang titulong Master Chef, na nagpaparamdam sa kanya na pinapanood ng divine voice ang bawat galaw niya. Matapos mapunan ng tiyan, inisip ng mini-hero na mapapaborin niya ang nayon sa pamamagitan ng pagluluto. Ngunit tumama ang realidad. Ang kanyang matutulis na kuko, pangil, at nakakatakot na mga mata ay hindi talaga nakakaengganyo. Hindi niya kayang lumapit sa mga tao sa ganitong anyo. Dati ay mukhang cute siya bilang hatchling. Ngayon,
Mukhang halimaw na siya. Nag-aalinlangan siyang makikilala pa siya ni Maria. Dahil desperado, nagmamakaawa ang Plague Dragon sa langit para sa human transformation, pagod na sa pagiging kontrabida ng sangkatauhan. Walang sumagot. Samantala, sa isang tavern sa Nayon, narinig ni Myra mula kay Mr. Burt's na nakita si Dao malapit sa isang lawa habang nanguhuli siya ng isda. Sa gitna ng panghuhuli, biglang dumaan si Dao, nagbulong sa sarili, at nawala sa mga palumpong. Nang marinig ang kwento, inakala ng mga kaibigan ni Mr. Burt's na lasing ito at nagbibiro lamang, dahil araw-araw itong umiinom. Iginiit ng mangingisda na malinaw niyang nakita ang nangyari. Napansin ang hindi mapakali na ekspresyon ni Maria. Sinabi ng isang lalaki na huwag siyang sisihin, ngunit sinabi niya na ayos lang siya at umalis nang hindi nagpapaliwanag. Mabilis na sinabi niya kay Mariel na papasok siya sa kagubatan para hanapin si Dao. Tumanggi ang elf, nagbabala na masyadong delikado iyon. Kung buhay pa si Dao, nakabalik na siya ngayon. Iminungkahi ni Maria na bumuo ng search party, ngunit ayaw ng nakatatanda na panganib ang dagdag na buhay. Nang makita ang kanyang desperasyon, ipinangako ni Mariel na hihilingin sa Adventurers Guild na imbestigahan ito sa halip. Kinabukasan, matapos kumain at magpahinga, naramdaman ng batang Plague Dragon na handa na siyang mag-evolve pa at tuluyang makamit ang human transformation. Habang naghuhugas ng mukha sa isang lawa, napansin niya ang isang kakaiba malapit sa pampang, tila parang slime. Nang suriin niya ang status nito, isang matinding sakit ang tumama sa kanyang ulo. Kasabay nito, tumaas ang status view mula level 3 hanggang 4. Gayunpaman, hindi pa rin niya mabasa ang mga katangian ng gelatinous na nilalang. Bago niya namalayan, naghiwa-hiwalay ang mga piraso ng slime mula sa pangunahing katawan at inatake ang butiki. Agad na tumakas ang batang Plague Dragon dahil sa instinct at nagtago sa likod ng isang puno. Nang makahinga, naalala niyang bahagya niyang nasuri ang status ng nilalang, wala naman itong espesyal. Kaya nagpasya siyang umiwas sa gulo at dumaan sa ibang ruta. Habang gumagala sa gubat, may nakita siyang ligaw na garapon na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Baka may prutas o pagkain sa loob. Ngunit bigla itong nagpakilalang halimaw, isang tardig jar, mukhang pagong na parang banga. Hindi sigurado kung garapon o pagong, sumugod ang lumilipad na butiki gamit ang Dragon Punch. Isang HP lang ang nabawas, na ikinahihiyang resulta. Nainis, paulit-ulit siyang umatake mula sa iba't ibang anggulo, ngunit ginamit ng nilalang ang sleep para maibalik ang HP, nagtatago sa loob ng kabibe habang nagre-regenerate. Sa inis, dinampot ng batang Plague Dragon ang tila pagong, dinala sa bangin sa ibabaw ng ilog, at inihagis pababa. Nakakuha siya ng 36 na experience points at, dahil sa Walking Egg title, may dagdag na puntos, kaya umakyat mula level 14 hanggang 15. Dagdag pa rito, nakuha niya ang Rogue King title, at ang Malefactor title niya ay tumaas mula level 2 hanggang 3. Ngunit bukod sa mga gantimpalang iyon, may panibagong problema. Isang hukbo ng Tardigrades ang lumitaw upang tulungan ang kanilang kasama, na gumamit ng Call Allies matapos mahulog sa bangin. Para mas lalong komplikado, ang mga naglalakad na garapon ay nagtipon-tipon at naghalo sa isang malaking masa, ang Tardigrade Megazord, na umaakyat sa ibabaw ng isa't isa, bumubuo ng bundok ng mga garapon. Hindi pinansin ng batang Plague Dragon ang mga ito. Dinampot niya ang pinakamababang garapon at inihagis sa vertical na tumpok, durog ang lahat ng sabay-sabay. Nakuha niya ang Meteorite skill at 574 na experience points, hindi kasama ang bonus mula sa Walking Egg, kaya umakyat siya mula level 15 hanggang 30. Ang kanyang flight ay tumaas mula 1 hanggang 2, at ang status vision mula 4 hanggang 5. Naisip niya na ang pagwasak sa buong grupo ng Tardigrade ang pinakamatalinong hakbang. Sinuri ang mga garapon na ginamit bilang kabibe at napansin niyang hindi pala ito kasing matibay ng itsura. Ngunit bukod dyan, mayroon na siyang sapat na karne para busugin ang sarili, kahit na naisip niyang magdagdag ng kaunting salad para balansihin ang dieta. Sa huli, pagdating sa balanse, ang talagang nagpapakaba sa kanya ay hindi pa rin niya na-unlock ang matagal nang ninanais na human transformation skill. Kahit na 10 beses na siyang nag-level up, hindi pa rin ito lumitaw. Habang naglalakad sa gubat, napansin ng batang Plague Dragon ang langit na kumikislap ng malalim na kulay ube at narinig ang mga yabag sa mga puno.
Maingat, dahan-dahan siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog at agad na nakita ang isang oso na naglilibot sa gubat. May kakaibang pakiramdam siya, lalo na sa paraan ng paglakad nito. Masyado itong malayo para mabasa ang status, ngunit tiningnan niya ang species, isang mud bear, burrow, di dagdag rank na halimaw. Bagamat hindi mataas ang level, hindi niya ito pwedeng maliitin dahil sa malakas nitong regeneration. Dahil ka-level siya nito, naisip niya kung kakayanin niya bang harapin ito ng direkta. Ang pinaka-interesado siya ay ang katawan nitong gawa sa putik. Kung mapapalayas niya ito, maaari niyang patigasin ang putik gamit ang apoy at gumawa ng custom na garapon para sa kanyang kubo. Sa ideyang iyon, ginamit ng lumilipad na butiki ang pagkakadistract ng oso para lumapit ng tahimik, umaakyat sa puno para sa pinakamainam na anggulo ng atake. Pagkatapos maghanda, tumalon ang batang plague dragon, inaasahan ng madaling panalo, ngunit napatigil siya nang buksan ng oso ang tiyan nito, ipinapakita ang hanay ng mga tinik na gawa sa putik, parang Iron Maiden. Upang maiwasan ang nakamamatay na patibong, umasa siya sa kanyang liksi at ginamit ang roll, dumulas sa paligid ng tinik na katawan ng halimaw. Sa paulit-ulit na pag-roll, nabawas niya ang 15 sa 40 HP ng oso. Ngunit, tulad ng babala ng banal na tinig, malakas ang recovery nito at agad na naibalik ang kalusugan. Pinalibutan niya ang mud bear, naghahanap ng paraan para tapusin ito. Sa kanyang level, imposible ang one-shot kill. Ang pinakamalakas niyang skill ay ang meteorite, ngunit hindi niya kayang buhatin ng ganitong kalaking halimaw tulad ng ginawa niya sa Tardigar. Sa ngayon, simple ang taktika, roll, atake, umatras, paulit-ulit hanggang maubos ang mana nito. Sa inis, naglabas ang mud bear ng sandstorm. Nang lumipas ito, tumigas ang oso at naging mas matibay at mas tinik, na pumipigil sa kanyang roll na atake. Ang mud bear ay may natitirang 19 sa 100 mana, na nagpapakita na malapit na itong maubos. Gayunpaman, lumaban pa rin ito, pinutol ang isang tinik at inihagis. Dumulas siya sa reflex at pinag-aralan ng katawan nitong gawa sa putik. Lumaban ang batang plague dragon, sumugod at pinutol ang isang braso ng oso. Lumuwa ang putik ng matanggal. Mabilis ang isip niya at hinubog ang braso bilang isang bola para sa meteorite. Tinamaan niya ito, natunaw ang itaas na bahagi ng oso at natapos ang laban. Nakakuha siya ng 150 XP, doble dahil sa Walking Egg title, kaya umangat mula level 30 hanggang 33, at nakuha ang Nutcracker title, malamang dahil sa meteorite. Gaya ng plano, ginamit niya ang putik ng oso para palamutian ang kanyang kubo, at gumawa pa ng clay oven. Matapos sindihan ng kahoy, naghanap siya ng pagkain at nakakita ng lightning mushroom, na ayon sa banal na tinig, sumisipsip ng lahat ng sustansya mula sa puno at hindi nagbubunga. Sa kabila ng pagiging parang surot, ang lightning mushroom ay masustansya at masarap, ngunit may nakakaparalis na lason. Dahil wala siyang resistensya, itinapon ito ng batang plague dragon at nagpatuloy sa paghahanap ng pagkain. No-distract siya at muntik nang matapakan ng isang nakatagong carnivorous na halaman, ngunit mabilis siyang tumugon at pinutol ito sa dalawa. Ipinaliwanag ng banal na tinig na kaya nitong lamunin ang mga hayop ngunit hindi nito matuno ang asin, na naiipon sa puting bahagi ng ugat nito. Dahil mahalaga ang asin sa pagluluto, itinabi niya ang ugat. Samantala, sa tarangkahan ng nayon, nag-iisip ng malalim si Maria sa sinabi ni Mariel. Bagamat binalaan na huwag umalis, ayaw niyang sayangin ang oras at panganib na mawala si Da. Sinabi ni Gibberts na kakaibang paraan ng paglalakad si Da sa gubat. Totoo man o hindi, sapat na ito para siya'y lumabas. Patuloy pa rin niyang sinisisi ang sarili sa hindi pagpigil kay Da. Sa daan, inatake siya ng shadow worm, ngunit sinunog niya ito gamit ang fireball. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang sarili na manatiling kalmado. Pagpapatuloy sa paghahanap ng pagkain, natagpuan ng batang plague dragon ang shrew monster, isang mabilis na mandaragit na umaatake sa mga Bia hero. Ang lasa ng karne nito ay ginawang pinapahalagahan itong delicacy, kaya tuwang-tuwa siyang inangkin ito. Di naglaon, natuklasan niya ang isa pang kakaibang kabute, Moret Troha. Hindi tulad ng karaniwang C-grade na kabute, ito ay A-rank. Kapag maayos na naaalagaan, kaya nitong ibalik ang ekonomiya ng isang bansa. Nagdudulot din ito ng matinding euphoria.
Ilang siglo na ang nakalipas, ang paghahalo nito sa stimulants ay lumikha ng maraming adik. Nang marinig iyon, agad niyang sinunog ang buong patch, na nagtataas ng kanyang mini-hero title mula level 1 hanggang 2. Samantala, nagkubli si Maria habang dumaraan ang isang kawan ng lobo, at nagpatuloy pagkatapos nilang lumipas. Kasabay nito, natagpuan ng batang plague dragon ang prutas na pipros, paborito dahil sa amoy nitong nagpapalakas ng gana at dating pinapahalagahan na parang ginto bilang pampalasa. Nag-ani siya ng ilan para dalhin sa bahay. Pagdating sa bahay, si Myra ay nakalayo na sa kanya, at mas lalo pang napalalim sa gubat. Habang mas lumalalim, mas tumataas ang panganib, kaya napagpasyahan niyang muling silipin ang mga lugar malapit sa nayon bago bumalik. Pagbalik ng batang plague dragon sa kanyang kubo, ginamit niya ang lightning mushroom bilang pinagmumulan ng kuryente para liwanagan ang kuweba. Ang oven ay sapat na init para patigasin ang putik na hinubog niya bilang mga palayok. Mabilis niyang niluto ang mga sangkap na nakalap, lumilikha ng masaganang pagkain na pinalakas ng asin at pampalasa. Pagkatapos kumain, tumaas ang kanyang Master Chef title sa level 2, at nakuha niya ang Artisan title para sa kanyang mga ceramic. Dahil nostalgiko sa kanyang nakaraang buhay, na-excite siya sa susunod niyang itatayo o lulutuin. Kinabukasan, habang sakay sa karwahe, ipinahayag ng isang beast woman ang kanilang pagdating sa gubat at ginising si Miss Melia. Nang bumaba sila, tiyak siya na ito ang Noah Forest, ang lugar na ipinadala ng guild upang siyasatin. Di naglaon, bumalik ang batang plague dragon mula sa panibagong pangangaso. Pagkatapos kunin ang balat ng mga lobo, niluto niya ang bahagi ng karne at isinabat ang natira sa labas ng kuweba para matuyo. Hindi nagtagal, ninakaw ng mga unggoy ang mga karne, na labis niyang ikinainis. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi na ito mangyari. Nagluto siya ng nakal-alasong timpla mula sa mga kaina-hinalang kabute at ibinabad ang karne bilang pain para sa mga magnanakaw. Sa puntong ito, kaya na niyang tukuyin ang nakal-alasong halaman gamit ang kanyang mini-hero title, kahit walang tulong ng banal na tinig. Ipinagpaliban muna iyon, natuklasan niya ang isang parang larangan ng malinis at magandang mga bulaklak, perpekto para palamutian ang kanyang kubo, mga bulaklak na napakaganda na tila pinapawi ang sakit ng mundo. Habang humahanga siya, may isang nilalang na sumulpot mula sa ilalim ng mga petals. Tinutukoy ng status panel na ito ay si Lerta, ang Poison Princess, na may kakayahang maglabas ng walang katapusang nakamamatay na lason. Nag-atubili siyang lumapit, ngunit sumugod si Lerta at kinuha ang kanyang balikat. Ang lason ay nagtataas ng kanyang poison resistance mula level 3 hanggang 4, ngunit ang lakas nito ay nagpabagsak sa kanya sa lupa, nagpapamanhid sa kanyang galaw.